Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Utak ng pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa ay nabulgar mga kababayan. At ang apat na ex-marines bumaliktad mga kababayan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating huntahan at balitaktakan ngayong araw mga kababayan. Kaya kung kayo po ay bago pa lang sa ating munting programa, dahil naghahabol tayo ng subscriber mga kababayan, libre naman po yan. Yung like, share, subscribe, nandyan nakaturo yung sa daliri, yung subscribe. Pindutin nyo lang para mapasama na po kayo sa ating magiging 100,000 subscriber mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Oo, nakakagulat at nakakagulontang na balita ito mga kababayan na mayroong umamin. Mayroong umamin na ang utak at mastermind ng pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa ay ibinulgar na mga kababayan ibinulgar. Oo, ibinulgar. Gusto niyo malaman kung sino yung gusto niyo malaman kung sino yung tinutukoy natin na nagbulgar at kung sino ang ibinulgar na mastermind, utak ng pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Gusto niyong malaman, mga kababayan, kung sino ang utak at mastermind ng pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan? Pakinggan natin ito, Yusek Claire Castro. Sino bang nagpapaaresto kay Senador Bato? Ano bang standing order? Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yes. Still, there is. Oh, alam niyo na. Alam niyo na kaya. Ibig sabihin niyo lang nalaman? Hindi, kasi sabi ni Pangulong Bongbong, hindi tayo nakikipag-ugnayan sa ICC. At hindi tayo nakikipagtulungan. Hindi tayo nakikipagtulungan. Kasi kung sa mga umiral na batas sa Pilipinas, walang dahilan para arestuin si Senador Bato. So ngayon, alam niyo na lahat ng sinasabi ng Pangulo ay kabaligtaran. Ay, hindi ko... Di ba? Ulitin nga natin. Baka hindi natin baka masyado. nagka-ulit ka, Ulitin nyo. Baka ulitin. ako din nagulat eh. Baka Sige nga, nagkamali lang. ulitin natin. Ante? Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Ang tanong dyan ni Ivan Marina, mga kababayan, ay ganito. Is there a standing order from the President having Senator Bato arrested? Yan ang tanong ni Ivan Marina ito. Mga kababayan, nagtatanong Pakinggan natin yung sagot ni Auntie Claire. Yes. Still, there is. Still, there is. Ayun. Yes. Still, there is. So isabi dati, dati na niya palang inutos at nananatili hanggang... Yun! Tama si Kuya Jen doon, mga kababayan. Dati na pong iniuutos yan at nananatili ang utos na yan, mga kababayan. Ibig sabihin, yung arrest warrant sa ICC, mga kababayan, ang tunay na may pakana niyan ay walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kasi, mga kababayan, inamin ni Auntie Claire Castro, still, sabi niya, ibig sabihin matagal na yan, mga kababayan, na ipinag-uutos. Pero naaalala nyo, noong nakaraan mga kababayan, hindi po ba't nung pumunta si Senator Bato de la Rosa sa Senado at nagpalit ng liderato noon sa Senado,
ay pinaghahabol siya ng NBI, mga kababayan. Ano ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos noon? Ang sabi niya, wala akong instruction. Wala akong ipinag-uutos. Meron pa siyang termino na ginamit Parang ipinagmamalaki niya na walang iniuutos o walang utos na hulihin si Senator Bato, mga kababayan. Meron At siyang isa ginamit pa, na ay nais termino kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Pero ngayon dito, mga kababayan, sa tanong ng isang reporter, mga kababayan, ay inamin ni Auntie Claire Castro na yan ay matagal na, still Still, sabi niya, there is. Ibig sabihin, matagal na pong iniuutos yan. At yung naunang pahayag ng ating Pangulo noon ay hindi po totoo yon, mga kababayan. Kasinungalingan po yon, mga kababayan. Kasi inamin po nila Still, maliwanag. Tuloy pa natin. Ayun na. Ayan. At saka ito, standing order. Standing Ibig sabihin, order, nung umutos to ng Pangulo, nakatayo siya dyan. Hindi ba? Oo, Di ba, Kuya Benny? Standing order to. Nakatayo siya habang niutos ako. Baka siguro, hulihin nyo. Di ba? Kasi kung nakaupo ka, relax ka pa nun. Totoo nga naman, pagka nakaupo ka lang na hulihin nyo si Bato, relax pa lang yun, hindi pa seryoso yun. Pero pagka tumayo na, sabay, ng lamesa, tapik ng lamesa ng malakas, seryoso yon, mga kababayan, na utos na hulihin si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Seryoso to at matagal na to, mga kababayan. Ito nakatayo Standing order, talagang Mas pinapaari. mabigat talaga yan. No? Kasi Mabigat. gano'n, medyo relax Pero kung standing order, baka ginagawa. Totoo nga, yun ang mabigat. sinasabi ko. Mabigat yan. Pero ngayon lang sila, ngayon ko lang nalaan na Ay, gano'n. kaya ako nga unang tinanong muna sa inyo kasi baka alam nyo na. Hindi ko, ngayon ko lang nalaan yung Ako nga din, baka naman kasi ako ang ako lang na, sabi ko, meron ba talagang order dati ang Pangulo na aresto niya? Wala. kang matanda. Ikaw, wala din matanda. Hindi ninay nga ng Ibig Pangulo. sabihin, ngayon lang idininay inamin yung sinasabi ng ko. Malacanang. Yan ang sinasabi ko. Idininay niya noon, mga kababayan, na wala siyang iniuutos na arestuhin si Bato. Baka naman misquoted yan si Auntie Claire. Misquoted? Misquoted. Sige nga, misquoted ba yan? pangingin natin ulit. Sino yung tingnan tanong natin doon? ulit, Mukhang si ulit. Ivan yun. Hindi, si Ivan Merino. Tingnan natin, Mukhang si baka Ivan. kasi iba yung tanong sa kasi sagot. Sige. Ulitin natin, pakalimi-limi natin. Ante? Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yes. Still, there is. Ang yabang pang makasagot si Auntie Claire Parang itong si Auntie Claire, nakita niyo yung ekspresyon ng kanyang mukha, mga kababayan. Oo, nung tanungin ng isang reporter kung mayroong standing order ang Pangulo para arestuhin si Senator Bato, anong sabi niya? Yes. Still. Ang yabang niyang makasagot, mga kababayan Ibig sabihin, yung sinasabi dito nitong si Yusek Claire Castro, mga kababayan, ni Auntie Claire, matagal na pong utos po ito, mga kababayan, at pinabubuluanan lang nung nakaraan, idinidinay lang nung nakaraan na walang ipinag-uutos na hulihin, pero ang katotohanan ay lumabas na, mga kababayan. Ang sabi nga nila ay nahuhuli ang isda sa kanilang paano ba sinasabi 'yun? Ngayon, mga kababayan, lumabas na. Lumabas na po ang katotohanan, mga kababayan, na matagal na po nilang pinagplanuhan ito. Talagang ang utak at mastermind ng pagpapahuli at pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa ay walang iba kundi ang Malacanang, mga kababayan.
Yan ang katotohanan. Ngayon, mga kababayan, ang pinakamasalibot na parte rito, walang kaso si Senator Bato de la Rosa sa Pilipinas. Ang nag-issue ng warrant of arrest ay ang ICC. Ang ICC ay wala na pong jurisdiction sa atin sapagkat hindi na tayo membro ng ICC, mga kababayan. At ang ICC po ngayon, mga kababayan, ay dinudurog na, dinidikdik na ng US, mga kababayan. Kaya napakarami na po na mga bansa ang kumalas sa kanilang pakikipag-ugnayan sa ICC sapagkat nagbanta na ang Amerika na dudurugin niya ang ICC at lahat ng mga makikipagmabutihan sa ICC magiging kaalyado ng ICC na mga bansa at nagpapasakop sa ICC na mga bansa, kasama sila, mga kababayan, sa dudurugin ng Amerika. Papaano ngayon yan, mga kababayan? Kaya nga sabi ko, masalimot ito, mga kababayan, masalimot ito. To have Senator Bato arrested. Oh, is there a standing order from the President? From the President. Malinaw Napakalinaw yun, So, mga kababayan, yun at nakita natin, narinig natin mismo sa Malacanang na ang pinagmulan ng utos na arestuhin si Senator Bato ay walang iba kundi ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ngayon naman, pag-usapan na natin, iwanan na natin yan. Baka pati tayo ay ipag-utos pa na arestuhin, lumipat na tayo dito sa isang topic na ating pag-uusapan, mga kababayan. Alam nyo, nagulantang at nagulat ang ating mga kababayan nang pumutok itong balita na ang mga Marines, hindi naman lahat, pero yung 4 sa 18 Marines, dating sundalo, mga kababayan, na lumabas noon at buong tapang na nagsiwalat ng kanilang mga eksperyensya at ang kanilang mga nakita, naranasan sa pag-deliver ng mali-malitang pera sa mga personalidad ay bumaliktad na, mga kababayan, Opo, bumaliktad na. Alam nyo, mga kababayan, kapag sinabing bumaliktad, diyan natin mapapatunayan na ang kanilang sinasabi noong una ay katotohanan, mga kababayan. Pag sinabi po kasing bumaliktad, mga kababayan, yung totoo ay nagiging mali o yung katotohanan na sinasabi ay pinasisinungalingan na ngayon. Yun ang pagbaliktad. So, ibig sabihin, lalo lang tayong naniniwala ang ating mga kababayan na itong mga dating sundalo na nagsiwalat ng pag-deliver ng mali-malitang pera sa mga matataas na opisyal ng gobyerno ay totoo, mga kababayan. At para malaman natin ang ibang detalye tungkol sa bagay na yan, mas magandang panoorin natin to. Mga kapuso, binabawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico ang nauna nilang pahayag na naghatid sila ng mali-malitang pera. Nakita nyo yung termino, mga kababayan, binabawi. Ibig sabihin, yung sinabi nila nung una na testimonya nila, totoo yun. Totoo yun. Kasi binabawi nila kung hindi sana totoo yun, mga kababayan, hindi ganun ang termino, pati yung salitang pagbaliktad. Hindi ganun ang termino, mga kababayan. Pag sinabing bumaliktad, totoo yung sinasabi nila nung una, mga kababayan. Ano daw ba dahilan? Bakit bumawi o bumaliktad itong mga dating bodyguard ni Zaldico na nagpahayag noon ng kanilang salaysay at akusasyon laban sa Pangulong Bongbong Marcos, Romualdez at Zaldico? Tuloy natin. Kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakatutok si Marie Zumali.
Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Yun ang una nilang affidavit, mga kababayan ha. Yung una nilang sinabi noon, salaysay nila noon, naghatid po sila ng mali-maletang pera sa Pangulong Bongbong Marcos, Romualdez at Zaldico. Yan ang sinasabi nila noon. Romualdez, kay Ko, at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. Apat sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila. Binabawi, mga kababayan ha. Yung terminong binabawi, mga kababayan, ibig sabihin, yung sinabi nila noong una, mga kababayan, totoo yon. Hindi kasinungalingan yon, mga kababayan ha. Ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. O, bakit daw? Gusto na namin po manahimik. Kaya daw nila binabawi yung unang salaysay nila, yung unang naging pahayag nila noon, mga kababayan, ay gusto na nilang, ulitin natin nga, doon sa parte yon. Para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik. Gusto na naming manahimik. Ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, kaya sila bumaliktad at bumawi sa kanilang unang pahayag noon dahil mayroon pong gumugulo sa kanila, mga kababayan. Mayroon pong na-memressure sa kanila o kaya nananakot sa kanila. Kaya po sila ay bumaliktad at bumabawi sa kanilang sinasabi noon. O tuloy pa. Dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso. Tad kami ng mga kaso, mga kababayan. Sa ngayon, sabi nitong isang sundalo, tad kami sa mga kaso. Kaya sila bumaliktad, mga kababayan, at binabawi yung kanilang mga naging pahayag noon. Tinatadtad sila ng mga kaso, mga kababayan. Hindi na nila makayanan, mga kababayan. Tuloy pa. Mga banta sa buhay namin. May mga banta sa buhay nila, mga kababayan. Maliwanag dito mga kababayan. Dito sa, lalo itong nagpapatibay, mga kababayan, itong testimonyang ito, nitong isang sundalo, mga kababayan, lalo lang niyang pinatutunayan, pinatitibay, na totoo yung una nilang naging pahayag noon at naging unang salaysay na kanilang pinalumpaan, mga kababayan. Bakit daw po sila bumabawi sa kanilang mga sinabi? Ang sabi niya ay tad na sila ng kaso, gusto na nilang manahimik, mga kababayan. At ulitin pa nga natin yun. Gusto kong marinig nyo para makita nyo yung punto natin dito, mga kababayan. Para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik. Gustong manahimik. Sa ngayon ay tad kami ng mga kaso. Tad ng kaso. Mga banta sa buhay namin. Tad ng kaso, maraming banta sa kanilang buhay, kaya gusto na nilang manahimik. At dahil doon, binabawi ang kanilang naging unang pahayag. Ito po ang katunayan, mga kababayan, na yung kanilang testimonya noon. Totoo yun, mga kababayan. Totoo yun. Tuloy pa natin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung Napag-isip-isipan namin na binabawi na namin yung naging unang pahayag nila. Kasi nga po, mga kababayan, gusto na nilang tumahimik, tad na sila ng kaso, at marami ng banta sa kanilang buhay. Yun po ang dahilan, mga kababayan. salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa Ito pa ang isa, mga kababayan, Noong sila ay lumantad at nagsalita sa publiko, mga kababayan, at isiniwalat ang kanilang mga nalalaman, wala silang takip sa mukha.
lantad ang kanilang mukha, mga kababayan. Bakit ngayon? Na bumaliktad na sila at binabawi yung kanilang naging unang pahayag ay nakatakip ang kanilang mukha. Hindi nyo ba napansin yun? Mga kababayan. Tuloy pa natin. Diretso. Sa matinding banta raw sa kanilang buhay. May matinding banta sa kanilang buhay, ha? May matinding banta. Ibig sabihin, mga kababayan, talagang hindi na nila makayanan ito. Dala nila ang tigi-isang bagong sinumpaang salaysay. Dala nila ang tagi-isang bagong pinanumpaang salaysay. Ibig sabihin, bago ito, mga kababayan. Ito na po yung kanilang sinasabi na yung kanilang unang naging pahayag, lahat ng mga bago nilang salaysay ngayon, pinabubuluanan na nila, mga kababayan. Sino ba naman ang hindi matatakot, mga kababayan? Ginigipit ka na, tadtad ng kaso, maraming pagbabanta sa buhay, mga kababayan. Hindi na nila nakayanan ito, mga kababayan. Pero tayong mga Pilipino, hindi tayo ipinanganak kahapon, mga kababayan. Alam natin ang kalakaran ngayon sa ating bansa. Lalong-lalo na po ang kasalukuyang administrasyong ito, mga kababayan. Senador nga po mga kababayan Senador, kung ang senador nga po bumabaliktad ito pa kayang mga ito? Itong mga senador na itong bumaliktad noon ay tinakot din itong mga ito, mga kababayan. Na kapag sila ay hindi bumaliktad at hindi sumama sa kanilang grupo o kagustuhan, ayaw nilang sumunod, kakasuhan kayo. Makukulong kayo. Kaya sila bumaliktad. Naalala nyo si Joel Villanueva at saka itong si Chis Escudero, mga kababayan. Hindi ba't ganyan ang nangyari sa kanila? Mga kababayan. Diretso pa. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Ito, mga kababayan, bakit daw nila gustong bawiin? Hindi na raw totoo yung kanilang sinabi noon, mga kababayan, ha? Ayan, tuloy. Binabawi po namin lahat yung salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin doon. Kasi nga, mga kababayan, narinig nyo yung unang sinabi. Paano nga naman nila masasabing sila ay bumaliktad o bumabawi kung hindi nila pasisinungalingan yung una nilang naging pahayag? Talagang lahat ng yon, mga kababayan, babaliktarin nila para mapaniwala nila ang publiko na itong huling salaysay nila na pinanotaryuhan at pinanumpaan, mga kababayan, ay totoo. Pero mga kababayan, matatalino po ang ating mga kababayang mga Pilipino. Hindi po sila magpapaniwala sa mga ganyang mga taktika. Mga kababayan, kabisado na natin ang lakaran ngayon. Tuloy. Sinumpaang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin po, sa unang salaysay po. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Tingnan nyo yung mga pananalita nila ngayon, mga kababayan. Hindi na katulad dati. Kung sila man ito na buong tapang nila, dire-diretso yung kanilang pagsasalita. Ito, mga kababayan, may kaakibat o kaya nararamdaman ninyo yung kanilang pananalita na takot sila, mga kababayan. Napipressure talaga. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo Ayan, bakit ninyo sinasabi ngayon na hindi totoo yung mga unang naging pahayag? Ha, mga kababayan? At yun ay pinanindigan nila noon. Pakinggan natin ang sagot. Naguguluhan pa kami noon. Naguguluhan, mga kababayan. Naguguluhan daw, mga kababayan. Kasi nga po, mga kababayan, sino naman ang hindi maguguluhan kapag kaliwat kanan ang mga pagbabanta, pananakot, at kung ano-ano na po ang ikinakaso sa kanila, tadtad ng kaso, sabi nga nila, mga kababayan, sino ba naman ang hindi maguguluhan? Mga kababayan, mga tao lang din naman yan. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Ayan. Ito ngayon, para lalo nilang mapaniwala na itong mga sinasabi nila ngayon
ay totoo, sasabihin nila yung mga gumawa ng affidavit nila ay hindi raw sila ang gumawa, mga kababayan, ha? Kasi nga bababaliktad nga eh. Meron bang bababaliktad na sasabihin na totoo yung mga lahat ng sinabi namin noon, paninindigan namin, lahat ng mga pinanumpaan namin sa salaysay noon ay totoo. Meron bang ganung babaliktad? Di siyempre, babaliktad rin nila lahat ng kanilang mga sinasabi noon, mga kababayan. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga alegasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una Pumirma lang daw di umano sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera, mga kababayan. Kanino daw? Kanino? kasi dyan ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Ayun eh, mga kababayan. Pwede na raw silang hindi magtrabaho ng 2 taon at meron pang nakadetail na security sa kanilang pamilya, mga kababayan. Isipin nyo yan, mga kababayan. Yan ang mga alok. Para lang sa ganun ay bumawi sila sa kanilang salay. Sino ba naman ang babawi? O sinong babawi sa inyo? Walang pangako na seguridad sa pamilya. Walang pangako na pera. Itong mga ito, mga kababayan, sabi ko nga po kanina, mga tao lang din naman yan. Mga kababayan, hindi naman po mga robot yan. May pakiramdam din, may pakiramdam din naman yan. Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit ko. 3 sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay. Hanggang 2 buwan. Mula noong lumantad sila, mga kababayan, sabi rito sa report nito 2 buwan na pinag-iisipan. Hindi pinag-iisipan, kundi 2 buwan na po na ginigipit, tinatakot, mga kababayan. Yun po ang katotohanan dyan. sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Alam nyo, mga kababayan, itong report na ito kasi ang nagpalabas nito, mga kababayan, ang GMA7. Sila po ang nagkaroon ng pagkakataon at napansin ninyo, mga kababayan, napansin ninyo, nung sila ay bumaliktad, nung sila ay nagsalita pala, nung una, hindi naman sa GMA sila pumunta, mga kababayan eh. Nakita nyo yon? Alam kasi nila, mga kababayan, na itong istasyong ito, mga kababayan, itong himpilang ito, ay hindi naman natin sinasabi na kakampi ng administrasyon ito, mga kababayan. Pero alam kasi nila na itong GMA, nagbabalita ito, mga kababayan, pabor sa administrasyon, mga kababayan. Yan ay hindi tayo rito, ito ay opinion ko lang, mga kababayan Opinion ko lang po ito. Ito'y pananaw ko lang at obserbasyon ko lang. Mga kababayan, kanya-kanya tayo ng pananaw at obserbasyon. Pero sa akin, ganito ang nauobserbahan natin sa himpilang ito. Mga kababayan, napansin ninyo, nung sila ay bumawi na ng kanilang salaysay, ay sa GMA sila pumunta, mga kababayan. At napansin ninyo, yung pag-i-interview, hindi nila inilabas lahat ng sinabi nitong mga 4 na dating sundalong bodyguard ni Saldico, mga kababayan. May mga party po silang mga kinat kasi baka maipalabas nila sa TV, hindi paniniwalaan. Kailangan, mga kababayan, bago gawin yan, katakot-takot na edit ang nangyari dyan. Habang ini-interview sila, mga kababayan. Ito, ang nakikita natin dito, mga kababayan sabi ko nga, hindi naman tayo pinanganak kahapon.
Kaya po bumaliktad itong mga ito kasi sabi nung isa kanina ay gusto na nilang manahimik. Maraming pagbabanta sa kanilang buhay at tad-tad na sila ng mga kaso kaya sila po ay bumabawi sa kanilang naging unang pahayag, mga kababayan. Doon pa lang sa simula na yon, mga kababayan, makikita na natin na itong mga ito, sa pagkakataong ito, hindi mula sa kanilang puso yung kanilang sinasabi. Ito'y sinasabi nila dahil mayroon po silang nararamdaman na takot. Hindi lang sa kanilang sarili, pati na po sa kanilang mga pamilya, mga kababayan. Yan po ang nakikita natin dyan. Kaya mga kababayan, itong nangyari ito at sabi nga kanina nitong reporter, marami pa daw sa kanila ang nag-iisip na rin na bumaliktad, mga kababayan. Kasi nga mga kababayan, hindi po imposible ngayon na lahat ng bagay ay kayang-kayang itwist ng kasalukuyang administrasyon. Sabi ko nga po kanina, kung yung mga senador na yan mga kababayan, bumabaliktad, ito pa kayang mga ito na wala namang mataas na katungkulan sa gobyerno, mga kababayan, na ginigipit, tinatakot, tad-tad ng kaso, gusto na nilang manahimik, kaya sila po ay bumigay na, mga kababayan. Tao lang din naman yan, mga kababayan. Hindi natin masisisi itong mga ito. Pero mga kababayan, sa ganang mamamayan, sa ganang mga Pilipino na may sapat na pag-iisip, mga kababayan, hindi po sila maniniwala rito. Yan ang tinitiyak po namin sa inyo, mga kababayan. Kayo, mga kababayan, para magkaroon po kayo ng partisipasyon dito sa ating talakayan, paki-comment nyo nga po dyan sa baba. Kayo po ba ay naniniwala sa kanilang pagbawi, sa kanilang salaysay, na totoo na yung una nilang naging pahayag ay puro kasinungalingan at itong bago ngayon ang katotohanan? Kayo ba ay naniniwala dyan? O kayo ba ay naniniwala na yung mga unang naging pahayag nila noon, yun ang totoo at itong huli ang kasinungalingan? Paki-comment nyo po sa baba, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Bueno, hanggang dyan lamang po ang aming maibabahagi po sa inyo sa araw na ito, mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Nasaan man po kayo at ano man po ang inyong ginagawa, mga kababayan, sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga kababayan nating OFW dyan sa abroad, saan man po kayong bansa naroroon. Mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay sa amin, maraming salamat po at lagi po kayong mag-iingat.